una, magkasama nga si Mang Kanor at si Renan nung nalagyan ng dugo ni Mang Kanor yung panyo. Malinaw na nagsisinungaling talaga sa atin si Renan nung sinabi niya na never nag-cross ang landas nila ni Mang Kanor nung nawala siya. Will you stop making conjectures, Attorney Lilet? Were you physically present during this so-called encounter of mine with Mr. Orozco to prove that we were indeed together? Kung wala ka nang nasagatan si Mang Kanor at nalagyan ng dugo niya yung panyo, then how would you explain na may traces ng DNA mo ang panyo? You know, before I answer your question, let me ask you all this. Paano niyo ba nakuha yung so-called piece of evidence ninyo? May nag-tip kasi sa amin kung saan yung hideout ng mga kidnappers ni Mang Kanor. In-inspect namin yung site. Napulot ni Atty. Ignacio yung panyo at ibinigay niya sa team namin. So si Attorney Ignacio mismo nakapulot ng panyo. Ibig sabihin, hindi yung mga polis yung nakahanap. Officer, doon pala may problema na eh. Hindi nasunod yung proper protocol na pangangalap ng ebidensya. At dahil nahawakan ni Attorney Ignacio ang panyo, considered na contaminated na yung evidence dahil sa interference ng isang sibilyan. And besides, how sure are you na hindi planted ang evidence na yan? Walang iya ka? Hindi ako sinungaling at manluloko kagaya mo. Totoong nakita ko yung panyo doon sa site. Hindi ko gawa-gawa yun. At lalong hindi ko tinanim yung ebidensyang yan. Kahit sabihin niyo pa na may traces ng DNA ko ang panyo, wala nang merit yun. Because this evidence has been compromised and may have been tampered with. So clearly, this evidence is inadmissible and cannot be presented as authentic. Kaya hindi niyo ako maaaring kasuhan. Officer, nabanggit niyo kanina na may nag-tip sa inyo kung saan dinala ng mga kidnappers si Mr. Orozco. Tell me, did that witness positively identify me as one of the abductors na nakita niya? May mga testigo ba kayo na maaring makapag-place sa akin sa lugar na yon nung gabing tinangay si Mang Kanor? Kung yung panyo lang ang ebidensya na hawak ninyo, hindi niyo ako maaring madiin. Officer, that's circumstantial at best. In fact, that object doesn't even prove na may masamang nangyari kay Mang Kanor. Kung kinidnap nga ba siya o sinaktan. Baka nandyan lang siya sa tabi-tabi, nagtatago. Somewhere, o for all we know, may tinatakasan siyang mga utang o iniiwasan ng mga taong pinagkakatrasuhan. Huwag kang mag-alala, Renan. Dahil hindi rin magtatagal, lalabas din kung ano talaga yung totoong nangyari kay Mang Kanor. Bakit? May ibang evidence pa ba na na-obtain ng mga pulis? Nakakuha na sila ng warrant to search the site na tinuro ng witness. As we speak, naghuhukay na yung mga pulis sa site kung saan nakuha yung panyo. At kapag nahanap na yung katawan ni Mang Kanor, it will provide us with truth kung ano talaga yung nangyari sa kanya at kung sino talaga yung pumatay sa kanya. Tama yung panyong yan sa hukay ni Kanor, ha? Tapunan niyo ng mabuti, siguraduhin ninyong hindi alingasaw yung bangkay niyan.